maraming salamat. Ito po ang ating Fast Talk family. Ngayon pa lamang po ay iniimbitahan na namin kayo dahil ngayong buwang Enero ay we are celebrating our 2nd anniversary. At bukas, ang grand reveal ng ating bagong tahanan. Ng ating bagong set dito sa Fast Talk 2025. Maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Fast Talk 2025. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Alam niyo po, tuwing bagong taon, kanya-kanya ho tayo ng mga wishes. Nariyan na po yung may kinalaman sa kalusugan, na karangyaan, ang iba, hindi naman karangyaan, kasaganaan is a better word. Naroon yung masayang pamilya, nariyan yung sana makagraduate na ang aking anak. Pero ang hindi nawawala talaga sa ating listahan ng ating mga hinihiling ay ang mga wishes natin na may kinalaman sa pag-ibig. Di ba? Na may kinalaman sa mga relasyon. Love, relationships. Kaya, minabuti ho natin ngayong hapon na imbitahan ang dalawang award-winning DJs at love experts mula sa Barangay LS. Naitay Kapuso, please welcome Papa Dudot at Papa Obed! Happy New Year! Happy New Year, Tito Boy! Happy New Year! Maraming salamat. Payakap, Tito Boy! Papa Dudot, maraming po. salamat. Kumusta kayong dalawa? Kumusta ang bagong taon? Eto po, maraming nakain. Siyempre, nagpasko po, Tito Boy. Abay. Yes. Oo, ang sarap kumain pag Yes. kapaskuhan, ika nga. Pero maraming salamat. This is our first show for the year. And isang malaking karangalan ang kayong dalawa ay makasama dito. Yes, Happy New Year. Happy New Year pa, Tito Boy, and kapasalamat kami na hindi namin akalain na maimbitahan kami dito Ito sa na panaginipan Fast ko na to noong 2024. Talaga? At nangyari ngayon 2025. Ganda naman. Yung Na-manifest ko na, Tito Boy. Manifesting, ika Correct. nga. Naririnig namin ang boses mo, Papa Dudot, sa Family Feud. Yan po ang isa sa mga sikreto. Ako po ang voice-over ng Family Feud. Sikreto yun. I'm Ngayon, sorry. alam nyo na po. Alam nyo na. Sample nga, para lang maalala ng ating mga kapuso. Pilipinas at buong mundo, it's time for Family Feud! Siya nga yun. Ganda, tatak na tatak. Yan. Di ba? Pag narinig nyo na po yan. Ano ang epekto nun? Ngayon na meron ng mukha yung mga boses. Dati, nakakapaglakad kami ng komportable sa mall na walang nakakakilala sa iyo. Correct. Pero ngayon, meron nang tumatawag ng pangalan mo. Meron na. Meron na. Mag-ayos na kami. And that's part of the responsibility kasi you're also public figures. Yes. Pero may mga pagkakataon na ba, Papa Obet, na halimbawa nilapitan ka sa isang mall or sa isang restaurant at sinabihan kang, alam mo, tugtugin mo naman yung mga requests na ginagawa. Do you have that experience? Actually, wala naman. Nagpapapicture lang sila at nakikita lang, nare-recognize nila ako. Nagugulat ako kasi sinasabi ko sa sarili ko na ganun ba ako kakilala? Kasi nasa radyo lang ako, wala naman ako sa TV. Ang sagot nun, oo naman. May kanta rin siya. Oo. Meron siyang sariling record. Which is, Naghihintay. yeah, right. Oo. Eto na, pag-uusapan na ho namin ang top 5 na mga problema na may kinalaman sa pag-ibig na idinudulog sa inyo. At ano ang inyong piece of advice na ibinibigay sa kanila. Let's start with the first one. Paano mag-move on? Nako. Madalas yun, ano? Number Correct. one yan, Tito Boy. Ano, Lahat na lang. So, when somebody asks you, paano ba mag-move on? Paano mag-move on ang sinasabi lang namin, enjoy yourself. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kung ano magpapasaya, lumabas ka with your friends. Yung mga hindi mo nakakausap before na mga kaibigan mong tinalikuran mo dati at yung mga pamilya na hindi mo sinamahan sa date, ngayon mo gawin yan. And then,
yung kwarto mo, i-arrange mo yung kwarto mo. For Pagudin mo yung sarili mo hanggang pagudin makalimutan mo. Oo. For example, yung kama mo nasa left side, ilipat mo sa right side. Ganun. Baguhin mo yung pintura ng kwarto mo para hindi mo maalala yung mga imprint, yung mga memories. Sa akin, Tito Boy, ang sinasabi ko lang, tandaan mo yung mga bagay na nagpasakit sa'yo habang kasama mo siya. That's the reason kung bakit kailangan mo na mag-move on. Yes. Kasi naalala mo lahat ng sakit. Kailangan mo masaktan para mag-move on. Kailangan mo kasing tulungan yung sarili mo para makapag-move on kasi masakit na. Pero ako naman, ang dagdag ko lamang doon ay it's a process. Kasi halimbawa, kung magre-rearrange ako ng bahay, tama ka eh. Yes, yes. Pag inayos mo halimbawa ang bahay dito, tapos nakaka-distract. Correct. Hindi ka nag-iisip eh. Ilalagay ko to dito, pansamantala. Parang nalilibang ka. Yes. Oo. And mapapagod ka. Tama. So, moving on is the first. Pangalawa. Pinagpalit sa iba. Naku. Yan. Oo. Maraming ganyan. Mas marami bang babae o lalaki na Pareho, nagtatanong? Tito Boy. I'm sorry? Pareho lang. Pareho lang. Sa panahon ngayon, hindi na Wala lalaki lang ang gumagawa ng kalokohan eh. Kahit babae, kayang kaya. gawin eh. Hindi gender-based, ika Correct. nga ang problemang ito. So, pag may nagsasabing, yun, pinagpalit ako, paano? Hayaan mo na. Hayaan mo sila. Hanap ka ng iba. Ganun May lang. mga iba kasi na Tito Boy na gustong alamin kung ano yung kapalit-palit sa kanila. So, doon sila nasasaktan kapag nalaman nila yung mga reasons kung bakit sila pinagpalit. Halimbawa, hindi siya naliligo. Kaya pala ako pinagpalit kasi hindi pala ako naliligo. So, Oo, ang hindi ako advice, neat. Okay. ang advice ko sa kanya, alam mo na, next time maliligo ka. Para hindi ka na ipagpalit. Makes a lot of sense. Correct. Oo. Nangyayari po yan, Tito Boy. May mga pinagpalit ako kasi hindi daw ako nagtutoothbrush. So, yung mga reasons na yan, hanapin mo lang yung reason kung bakit ka pinagpalit. Baka magawa natin ang paraan para sa susunod na love story mo. At saka make a choice to be better. Yes. Pagkatapos ng advice na yun. Dapat Di ba? meron kang 0.2 version of yourself after that. Tama. Oo. Ano yung pinaka nasindak kayo, Papa Obet, na pinagpalit ako sa iba? Pinagpalit siya sa mas matanda sa kanya. Oo. Ego yun eh, no? Pinagpalit ako sa best friend ko. Ay, Ay, ang sakit niya, Tito Boy. Meron kayong Yes. nakasalubong na Meron ganito? din. What do you say? Yun ang nakakatakot kasi lagi mong kasama. Oo. Lahat ng mga galaw mo alam niya. Then marirealize mo na lang sila nang magka-holding hands. Betrayal na doble. Correct. Mahirap. So, it's a lesson para sa kanya na kailangan na magiging observant ka. Hindi palibhasa kaibigan ang pakilala sa iyo, kaibigan ang turing sa iyo. Yung pala nagfi-fishing lang at gustong kunin yung nasa sa iyo. The third problem na madalas yung nakakasalubong. Itutuloy pa ba ang ang relasyon? Ano ang mga dahilan talaga? Kasi Itutuloy nauubos na yung pa. pera ko, Tito Boy, sa pakikipagrelasyon sa kanya, itutuloy ko pa ba? Well, kung ikaw ay willing na maging ATM forever, ituloy mo. Tuloy mo lang, Kasi nag-enjoy kaya ka. Choice mo. Choice mo. High maintenance. Pero kung hindi mo na kayang i-sustain, hindi naman masamang bitawan yung nagiging pabigat sa'yo. Pero ang hirap niyan pag mahal mo. Correct. Baon ka na sa utang. Dahil Lahat na di ba? isang lamo na. Because you're trying to sustain the lifestyle. Correct. Kanina, I know you started to talk about some fans stalking you. Walang mga pagkakataon, halimbawa, Papa Obet, tayo na lang. Ay, meron. Marami. Meron? Marami. Oo. If the price is right. Mga nagme-message. Oo, di ba? Hindi lang yun. Bigyan ko daw siya ng anak. Like that. Mga ganon. Ay, Papapit, bigyan mo ako ng Sana anak. all. Parang ganon. That's a nice way of saying it. Parang, Papa Obet, buntisin mo naman ako. Oo, ganon. Okay, let's go to the fourth question. Okay. On love. Ayaw ng parents. Oo. yun. Oo. So, ano ang inyong sinasabi? Hindi mo dapat isiping problema yung hindi ka gusto ng parents. Dapat advantage nga yun sa'yo eh. Kasi mag-e-effort ka na ipakilala, i-present mo yung Ganda. sarili mo kung anong klaseng tao ka at gaano mo kamahal yung babae, di ba? And that's also cultural. Correct. Nililigawan mo ang pamilya. You get married into the family. Alamin mo kung bakit ayaw sa'yo ng tao. Tsaka huwag ka masasaktan pag nalaman mo. Baka Dapat naman- ma-challenge ka lang. Baka naman kasi Right. mamaya ka ayaw-ayaw ka talaga. Ikaw yung tipo na wala kang trabaho. Yun. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, bulak-bul ka, or tambay ka. Mismo pamilya mo ayaw sa'yo. Sinasabi ko sa radyo, kahit ako, ayoko sa'yo.
Ganda. kailangan ka hindi kita magbago. gugustuhin talaga. So, ayusin mo yung sarili mo para magustuhan ka ng mga magulang. Makes a lot of sense. Panglima. Tagong relasyon. Meron. Yeah, marami. Yung Mga ayaw umamin. nagtatago. Hindi. Ano sinasabi nyo? Kapag tinatago ka ng karelasyon mo, red flag yun. Maghanap ka ng dahilan kung bakit ka tinatago. Isa sa mga pwede mong tingnan yung Facebook niya, kung tama ba yung pangalan niya sa ID niya. Kasi kapag... Mamaya, kasi hindi. yung iba kasi mahiling magbaliktad ng pangalan. Oo. Ginagawang iba yung pangalan sa Facebook. Yung pala, 5 na yung kanyang Facebook account. No? Kaya ka natatago kasi magaling siya magtago kahit sa Facebook, iba-iba yung pangalan niya. Okay. Hanapin mo yung mga red flag kung bakit ka tinatago. Kilalanin mo mabuti yung tao kung baka mamaya hindi mo pa lubusang kilala yung tao kasi kaya kanya itinatago. Siguro may dahilan niya. Alamin mo yung dahilan niya kung bakit. And yung pinakamaganda, tanungin mo siya straight to the point. Bakit mo ako tinatago? Bakit mo ako tinatago? Bakit tayo nagtatago? Bakit hindi mo ako maipakilala? At pag ayaw mo, make your move. Pag ayaw mo, eh di ikaw nang bahala kung Choice kakalas ka. mo. Pero ang daming nakakapit sa inyo. You realize that. Maraming Maraming people. nakakapit. Sobra. And by saying that, what a responsibility. Correct. Diba? Sobra. Nadala-dala mo yon araw-araw. Tama. Na kapag may problema ka at yung problema mo ay dadagdagan pa ng problema nila, hindi mo dapat ipakita na may problema ka din. Kasi kaya sila lumalapit sa'yo because naghahanap sila ng mahihingahan nila ng kanilang problema. So mula sa mga problema sa pag-ibig, ay tatalakayin naman natin, subukan lang natin, ang mga problema ng mga kaibigan nating artista na may kinalaman sa pag-ibig. And we're going to do fast talk with Papa Obet and Papa Dudot. Pero kakaiba ho ito. Dahil we have 25 questions in 25 seconds. Oh. 25 questions in 25 seconds. Lahat yan magaganap sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Back on the show, kasama po natin si Papa Dudot at Papa Obet. We're going to do Fast Talk. Yes. 25 questions in 25 seconds. Unahin natin si Papa Dudot. 25 seconds. And our time begins now. Papa Dudot, Macho Papa, Hot Daddy. Hot daddy. Dudot, Budots. Dudot. Magandang boses, poging mukha. Poging mukha. Nakikita, naririnig. Nakikita. Vibrate, modulate. Vibrate. Pasko, New Year. New Year. Love story, scary story. Love story. Breakup song, sexy song. Sexy song. Pag-ibig, pera. Pera. Break up, make up. Makeup. Second chance, no chance. Second chance. Bagong kanta, lumang kanta. Lumang kanta. Younger, older. Younger. Inabot. Nakailan kami? 13. That's a lucky number. Kami naman ni Papa Obet, subukan natin. Fast talk. Susubukan namin 25 questions in 25 seconds. Our time begins now. DJ, singer. Singer. Pogi, cute. Cute. Torpe, habulin. Torpe. Maginoo, pilyo. Maginoo. Mayaman, matalino. Matalino. Mahaba, maiksi. Mahaba. Maliit, malaki. Malaki. Mukha, ugali. Ugali. Sexy, brainy. Brainy. Receive, request. Request. Most requested, most desirable. Most requested. Naghihintay, nangungulit. Naghihintay. Nangangako, nagtatago. Nangangako. 13 din. Talaga. Kanina pinag-usapan natin yung mga most common problems na idinudulog, itinatawag sa inyo ng inyong mga listeners. Pero ngayon, pag-usapan natin, itong mga kaibigan nating artista, at tingnan natin kung anong mga payo, base lamang sa available information, sa inyong alam tungkol sa kanila, at sa mga pinagdaanan nila sa ngalan ng pag-ibig. Umpisahan ho natin ay Ay de las Alas. Actually, regarding sa gusto magkanak, pareho kami ng pinagdaanan. I undergo IVF eh. So, gustong-gusto ko kasi magka-baby din. So, ang hirap sa side ng lalaki, ang hirap kasing sabihin ko na hindi valid reason yung kanyang rason. Pero kung hindi siya sineswerte or hindi siya sinuwerte sa kanyang napangasawang huli, hindi ka swerte sa lalaki, try mo kaya sa babae, Miss Ayay. Joke lang. Joke lang. Pero si Miss Ayay kasi strong yung personality niya. Yes. Upon seeing the interview, parang kaya niyang nagawa niya before eh. Ang dami ng hiwalayan before na napagtagumpayan naman niya eh. Okay. So, I believe makakayanan niya.
Para sa akin, like Papa Dudut, sinabi ni Papa Dudut, marami na siya napagdaanan and lahat naman yun nalagpasan niya. Keep going lang kung ano yung makakapagpaligaya sa kanya. So kung kinakailangan niya maghanap ulit ng bago at doon siya magiging masaya, Mas bata, okay lang. go ahead, di ba? Kung saan siya magiging masaya. Go ahead, yun lang. Bea Alonso. For Bea, magtanim ka ng magtanim sa farm. Kasi ang ganda ng farm niya, di ba, Tito Boy? Laki. Ayan, i-enjoy mo lang ang... Zambales. Sa Zambales. I-enjoy mo lang yung time mo with your mother. Mag-vlog ka pa na mag-vlog para mag-enjoy ka. And darating ang para sa'yo. Ganun din, darating talaga yung para sa kanya. Sa ngayon siguro, mag-enjoy muna siya sa ginagawa niya. And I think parang last year may nakita ako, may lumabas sa kanya na na may post something na may kasama siyang lalaki. For me, that's good for her. Sige lang, gawin mo lang yung gusto mo. Kung kinakailangan mo makipag-date ka lang as long as magiging masaya ka. Kailin and si Kobe. Si Kobe, mag-basketball ka na uli. Kasi parang nababalitaan ko, sobrang busy na magkasama sila palagi. Pero ganoon talaga, kapag bago ang relasyon, talagang gusto mo na you spend time with her. At masaya kami para sa'yo. Yan ang masasabi ko. And be happy with Kailin. Yes. Sa akin, wag masyadong showy. Kasi pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Yan. Ganda nun. Totoo. Pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. nakikialam. Hindi lamang sa mga artista, sa ating lahat. Correct. Oo, di ba? When you put yourself out there, siyempre marami, lalo sa social media, marami nang pumapasok at nakikialam. Next, kaibigan natin, Alden Richards. Alden. Well, congratulations Alden sa 2024. Sana ngayon 2025 ay mas maging swerte ka with your new partner. Para tayong psychic ka ba? Ngayon 2025, mas saswertehin ka pa. Halos Kasi- ganun na nga. Yes, eh. oo. Kasi Di ba? puro kabutihan ang pinakita mo ngayon 2024. Kaya ka nabibless na magkaroon ng bagong on-screen partner. Hindi ko lang alam sa off, baka may something, no? Kasi hindi ko naman... Palagay mo, Papa Dudut. Sa tingin ko, oo eh. Kasi Parang meron. Kasi may mga lumalabas dito boy sa social media Okay. na nagpupunta siya sa bahay ni girl. Okay. Oo. Ito ang latest chika. Ikaw na nakakaalam nun Hindi ko alam Ito ang latest chika. Okay. Oo. Ako kilala ko si Alden, talagang, kasi simulat sa pool nung pagbulusok niya talaga, ako yung official host niya sa lahat ng album launch. Ang bait, no? Ang bait. Yeah. Album launching, lahat ng yung mga concerts niya, ako yung host. So, napakabait na tao. Sabi nga nila, kapag mabait kang tao, pagpapalain ka. Oo. I'm sure may something naman for him this 2025. Mars, ang Malamang- dami mong alam, ha? Alam mo God gave me yun na yun, Ang Tito Boy. katuwa. Oo, God gave me yun na yun, Tito At saka Boy. ang mabait, dapat mapunta sa mas mabait. Okay. 2025, Papa Dudut at Papa Obet. Kung magbibigay kayo ng payo sa isa't isa, ano ang piece of advice na bibigay ninyo? Ganda ng tanong ni Tito Boy. Oo. Yes, so. Magpatuloy ka. Magpatuli? Magpatuloy, sorry. Huwag ka magre-resign. Hindi ba ako maging resign? Ayan, keep going and be a good father. Oh, Kasi Tito Boy, may dalawa ako kambal. that's right. So, yan ang aking swerte noong 2024. At Yes. ngayon sana 2025 ay magpatuloy, maging healthy yung aking mga anak. Ang advice ko naman sa'yo, sa dami mong nagawang kanta, majority mga iniwan, nasaktan, sana makagawa ka naman ng kanta tungkol sa naging sobrang saya. Okay. Yung happy ending na kwento ng kanta. Kasi pag tinutugtog ko yung mga kanta mo sa radyo, Nalulungkot ka? nalulungkot ako eh. Parang gusto kong, bumabalik yung mga nakaraang kong breakup. Makakagawa ako pag meron na, Tito Boy. Yun. Maraming salamat, Papa Obet, Papa Dudut. Mabuhay kayong dalawa. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! We have... Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga buhay araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud and say thank you. At patuloy ko pa rin po kayong paalalahanan that you can do one good thing a day and make this world a better place.
Goodbye for now, and God bless.